guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga nag-order ng aking Power Stone bracelet. Thank you po. At pasensya na po, katulad po ng palagi kong sinasabi sa inyo, konti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone bracelet. At syempre, ginagawan ko po siya ng ritual. At saka pwera pa doon, kailangan ko rin mag-blend ng aroma oil, And then, kailangan ko rin mag-intay na magbalat yung ginagamit kong white skin snake, Siyempre, hindi naman palagi nagbabalat yan. So, iintayin ko sila magbalat. Then, habang iniintay ko, nagbe-blend ako ng aroma oil. At sa hindi po nakakaalam, ngayon po, last time sinabi ko, alkaline water ang ginagamit ko. Meron po tayong kababayan na nagbebenta po sila ng, ang tawag doon, Kangen water. Alam niyo po ba yun? Kung sa English, tawagin yun is hydrogen water ata yun. So, bumili po ako sa kanila. Siyempre, kailangan nating tulungan din ang ating mga kababayan. So, yun ang business nila. So, nag-order ako sa kanila and then maganda ang benefits ng itong hydrogen water or Kangen water na binibenta nila. Hindi ako masyado familiar sa benefits nun, pero marami, kapag ni-research mo naman yan kung anong benefits ng hydrogen water, maraming lalabas sa internet. Pero, ang mas na-attract ako, sa benefits ng hydrogen water is yun sa arthritis, So, maganda to kasi mga sa skin disease natin din, maganda rin yun. Maganda rin sa ang tawag dito, sa skin, sa mukha natin yung hydrogen water. So, yun ang ginagamit ko ngayon dito. This time, hydrogen water ang gagamitin ko. Or ginamit ko na andito na siya sa loob. At mayroon din siya mga herbs sa loob, So, starting na from now onward, ito na ang gagamitin ko. Siyempre, bumili ako ng machine So, hindi natin pwedeng sayangin yan, At saka, libre naman ng tubig Kaya, yung machine nga lang ang mahal, Kaya, yun, bilang tulong, siyempre, maganda ang benefits nun, gagamitin ko para ilagay dito sa ating sa ating aroma oil. Para magamit natin sa ating Power Stone bracelet. Siyempre, kailangan yung mga gagamitin nating mga sangkap, mga organic, mga makakabuti sa ating katawan. Kasi yung normal na tubig is merong yung tap water, merong mga fluoride, merong mga minsan may kalawang-kalawang pa. So, mas maganda yung ganito, marami siyang benefits, At ulitin ko lang po, yung tungkol dito sa Power Stone bracelet ko. Nakalimutan ko yung, yung wishing paper. Anyway, sandali lang. Ito guys, kinuha ko. Pasensya na. Sabi ko sa assistant ko, ikukuhanin niya. Okay, so ito po yung wishing paper. So, etong wishing paper na to, special na papel to, hindi lang katulad to ng mga nakukuha yung papel dyan, yung mga notebook, yung mga coupon band, hindi po siya ganun, At ito po, isusulat nyo dito ang inyong wish. Tapos, pupuluputin nyo at ilalagay nyo po dito sa loob ng bote. Okay? At hahayaan nyo po siyang matunaw. And, tulad mo sinasabi ko sa inyo, 4 set po siya talaga. Ito naman yung balat ng ahas. Puting ahas po. At malinis na po yan, ang tawag dito, na-sterilize na po ito. Wala pong amoy. Alam nyo kasi ang balat ng ahas, pag hindi siya na-sterilize, nangangamoy siya, amoy daing. Kaya sterilize na po to, wala pong problema yan. Okay? At yan po ang ating mga, at saka hanggat maaari yung mga agimat nyo. Agimat to power stone to lucky charm nyo to. Huwag nyo ipagsasabi kahit kanino, At marami namang gumagamit ngayon ng mga ganitong bracelet. Yung iba sa department store lang nila binibili. So, as long as hindi nyo sasabihin na, ito may basbas to, may gano'n, hindi nyo idadaldal, walang makakaalam. At hanggat maaari, huwag nyong idaldal. Okay? Hindi pinagdadaldal ang kapangyarihan. Tingnan nyo si Harry Potter, di ba? Nakasikreto lang yon. At saka yung ganito po, bawal dalhin sa simenteryo, sa lamay. Okay? Pag-ingatan nyo po yan. At bawal pong mabasa. Okay? At huwag nyo rin pahawakan sa ibang tao. So, ito po, ito ang 4 set niya. At ito po ang mga bracelet. At pasensya na po yung etong ganitong design ng bracelet kasi
handmade ito ng kaibigan kong Haponesa at bihira lang siya gumagawa ng ganito. Kaya ngayon po siguro 2 lang ang meron ako kasi meron din siyang pinagrarasyonan ng ganito eh. Tapos eto po. So ngayon eto lang ang may papakita ko sa inyong design kasi wala nga eh. Gagawa pa ako at saka hintayin pa natin ng new moon, full moon para makapag-ritual po ako. For the meantime pinapakita ko lang po ang aking 4-set bracelet last time po nag-offer po ako ng buy one take one. At ito po ang normal na binibenta ko talaga. 4 set po siya. Isang Power Stone bracelet, isang aroma oil bottle na ito, at isang wishing paper at yung balat ng puting ahas. So, yan po ang sinasabi kong 4 set na Power Stone bracelet. Okay? And kung gusto niyo po, pagka meron naman po tayong event, mag-o-offer po ako ng buy one take one ulit. Ha? Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Maraming salamat sa oras na inilaan mo sa pakikinig. At doon naman po sa mga nagtatanong palagi kung ano ang mga oracle card na ginagamit ko. Ito po, ngayon ang gagamitin nating oracle card is yung Magical Messages from the Fairies Oracle Card. Maliit lang po siya, hindi po ito original, pero bigay lang po ito sa akin ng ating kababayan. Ang guidebook nito, kailangan ibabasahin nyo itong QR code tapos ida-download nyo yon. Unlike na itong gagamitin kong mga malalaking original na Oracle of Fairies, meron na itong guidebook sa loob. Teka lang, papakita ko Kasi alam ko yung iba sa inyo, yung mga nagtatanong sa inyo, alam ko na kayo is tarot reader din, At curious kayo, yung iba sa inyo, nag-start na kayong gumawa ng channel nyo. So, ito ang kanyang guidebook, So, naandyan na siya. Meron na siya. Unlike nung maliit, wala siyang wala siyang ganito. Pero pag bumili kayo ng original, meron na siyang kasamang ganitong guidebook. At sa nagtatanong, hindi po ako nagbebenta. Inaano ko lang. Syempre, sharing is caring, di ba? So, alam ko na yung iba sa inyo, mga tarot reader din kayo, kaya ini-introduce ko lang para meron kayong idea. Tapos, eto rin po, gagamitin ko, Wisdom of the Oracle. Then, ito naman is Earth Magic Oracle cards. At ito naman po ang Fairy Tarot cards na gagamitin natin. Okay? So, yan lang po. Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading Alamin natin. Kaya nga lang Capricorn, pasensya na pagka merong negatibong lumabas Hindi sa akin naman, hindi galing sa, hindi galing sa upright natin babasahin Everything is okay. Everything is okay. Parang puro yan ang lumalabas Okay, everything is okay, Capricorn. Ano ba ang parating kaya Capricorn? Oh my God. Talagang lumalabas siya, Oh my God. Meron din akong binasahan, ganito ang lumabas sa kanya. Pero hindi naman magtatapos dyan ang reading Siyempre, meron pa namang ibang kasama ang kasamang ibang oracle card. Kaya dito natin malalaman kung ano talaga ang mensahe sa'yo, Capricorn. Yung sa Capricorn, kung gusto mong magpa-personal reading, ay yung contact number ko, yung aking, hindi contact number, email address at ang aking link sa Facebook nasa description box. And kung hindi mo naman matingnan sa description box, magpa-pop up ako dito ng aking contact. Okay? Yung aking Facebook account at yung aking email address. Paki-check na lang Capricorn. Pasensya na. Eagle. Oh my God. Eagle. Isa pa kayo. Gaia. Oh. Nurturing communion. Oops. Meron na ako nakakita dito. Habang nagbabalasa ako, tinitingnan ko yung mga barahan nyo Pasensya na. Pinapatagal ko lang yung pagbabalasa. Tinitingnan ko muna siya. Importante kasi gusto niya siya na raw. Ano to? 7 of Winter. There is a better choice.
not seeing things clearly, running away from the truth. Pero reverse. Okay. Reverse din. Queen of Winter. Parehong winter. Blue. Pareho sila. Oh. Okay. Isa na lang. Ay, akala ko mag-iiba. Wala rin. Ganon din. Sa mga barahan natin dito, Unang-una, dito ko nakakita sa iyo, nurturing kaya. Gusto mo ng may freedom. Gusto mo palagi bago. Bagong damit, bagong laruan, bagong sunod sa uso. Yung ganon. At madali kang magsawa, madali kang maboard. Hindi lahat, yung iba. Wala ka ring lakas na sabihin ang totoong nararamdaman mo. Pero pag naglabas ka naman ng opinion, nakikita ko na meron kang power, Actually, dito rin yan, sa ating Queen of Winter, Kaya meron mga tao na sinasabi sa iyo, mapang-abuso ka siguro. Dito ko nakakita yung power mo. Parang, meron akong kakayahan. Yan, ganyan. Pinaparamdam mo sa mga tao sa kapaligiran mo. At saka, alam mo, meron kang kakayahan na baguhin yung, halimbawa pumasok ka sa isang room, yung atmosphere doon, meron kang kakayahan na baguhin. At Capricorn, malamang yung iba sa inyo, baka nasa ibang bansa kayo ngayon, o gustong-gusto mo pumunta sa ibang bansa, gusto mo siguro pumunta dito sa Japan, halika, dito ka. May dream ka siguro ganon, kasi mataas ang tingin mo, parang, sana makapunta ako doon. Kinakausap mo yung ulap, yung eagle. Yan. Baka gabay mo, spirit animal mo. Baka yung iba sa inyo, spiritually awakened kayo, Kaya kinakausap niyo ang inyong gabay, ang inyong spirit animal. Pero nakikita ko dito, ayaw mo na itinatali ka. Ayaw mo nang may rules and regulation or bibigyan ka ng ganon. Yung bawal sa ganito, bawal dito, o ka pupunta daw ganito. Ayaw mo nang nasasakal ka. Okay? And pagdating naman sa pag-ibig mo, which is ganon din, ayaw mo rin nasasakal ka. Kasi ang gusto mo, meron kang meron kang freedom, gusto mo yun eh. At pwera pa doon, ikaw yung tipo ng tao na yung hindi mo halimbawa, sasabihin sa'yo ng mga barkada mo, ng mga katropa mo, uy, ikaw, type mo yun na, di ba? Hindi, sabi, itatanggi mo. Pero ang totoo talaga, type mo yun, love na love mo yung taong yun. So, meron kang ganong klaseng, pag-uugali. Baliktad. Yung totoo, gusto mo, pero sinasabi mo hindi. Gano'n. Ano ba tawag sa Tagalog? Kasi pag dito sa Japan, pag sinabi, manodya ko ang tawag dyan. Sa Tagalog, nakalimutan ko na. Sorry ha. Pero ang masasabi ko na lang, kung ita-translate ko sa Tagalog, ibig sabihin, hindi ka honest. Ang totoong feelings mo, mahal mo yung tao, pero hindi mo pinapakita. At hindi mo pinapakita sa aksyon, sa pananalita, hindi mo nilalabas yung emosyon mo. Ang ginagawa mo, kahit na mahal mo, baliktad ang ang tawag dito, ang pinapakita mo. Alam mo yung elementary tayo, di ba? Meron kang crush na, let's say, babae. Ako, lalaki ako, tapos may crush akong babae. Usually, nung kapanahonan namin, may mga lalaking ganyan, binubuli nila yung babae, pero ang totoo niyan, type nila yon, crush nila yon. Tapos minsan, tinatago yung stroller ng bag, yung palda, tinataas ng ganon. Pero ang totoo niyan, hindi bully yun. Yun ang way ng pagmamahal niya. So ikaw yun. Hindi mo masabi na diretsuhan na, oy, I love you, oy, tap kita, tayo na, yung ganon.
ano ka, torpe. Ayun, torpe. Nakuha ko rin. So, yun ka. Okay? Yan ang ganyang ugali ang meron ka. Pero, sa ganda mo namang ito, no? Sa maaliwalas na ano mo. Kaya nga lang, yung pag nagsasalita ka kasi, yung bumubuga ka dito ng hangin, di ba? Nakita mo yan. Hindi umaabot hanggang dito. Dito ka lang. Kumbaga, nagbabarba, nag-ano yung ano mo, nangangatal. Na andito lang, hindi mo na ipapaabot. Pero ang totoo, ang ano mo yan, mahal mo yung taong yun, gusto mo yung taong yun, hindi mo nga lang na e-express yung ano mo, yung tunay mong, ang tawag dito, yung tunay mong saloobin. Ano kay, cold. Cold yung ano mo. Tapos kung meron kang karelasyon, feeling mo, hindi ka mahal ng person mo. Baka yung iba sa inyo, na kayo, nasa separation na kayo. Separation period na kayo, O matagal na kayo nasa separation. Kasi meron nakikita ko dito, insecurity. Okay? And black yung ano mo, yung feelings mo dito eh. Hindi mo nga nailalabas eh. Di ba? Malungkot ka ngayon. Kaya tingala-tingala ka na lang. Tsaka, ang tingin sa inang ibang tao, hindi ka naman weird, pero kakaiba. Parang ito si, Capricorn, parang ibang nito Kasi, anbawa, sa panahon ngayon, yung ibang mga bata, naglalaro sa game center, or meron silang game, or VR, di ba? Basta mga devices. Pero ikaw, naglalaro ka sa ilog, sa palaka. Kaya tingin sa ng tao parang kakaiba. Meron kang unique na pamamaraan. Parang hindi ka sunod sa uso. Hindi na uso yung ganyan maglaro sa butete, sa palakas, tumbang preso, puro devices na ngayon. Pero hindi ka dun eh. Hindi ka dun. Yun ang nakikita ko sa iyo. Mabilis ang mo dito, ang takbo ng utak mo. Mabilis ka mag-switch. Ka siguro sa trabaho, Emotional healing. Okay? Kasi nga dito, negative, Meron kang pagsisisi dito na nararamdaman, Maaaring yung iba sa inyo, pumasok kayo sa isang relasyon pero hindi kayo ganun kaseryoso. Ngayon, meron siguro kayo panibagong person na na-meet na which is ito ang magbibigay sa inyo ng realization. Kaya pagsisisian na nakakita ko dito eh. Kung sa past mo nagkaroon ka ng toxic relationship siguro. Kaya ka nagkahiwalay kayo dito. Pero huwag ka mag-alala. May bagong darating sa'yo dito. Maganda namang siguro iniisip mo, lalo na dito, kasi nga nagkaroon ka na toxic relationship, Iniisip mo na hindi ako nababagay magpakasal, maging asawa, maging may bahay, yung ganun ba? Meron ka siguro naiisip na ganyan sa parte ng ng isipan mo. O kaya naman, eto kasi baby, may bata, di ba? Ay iniisip mo, hindi ako na nababagay na maging isang ina, na which is, eto naman sinasabi, everything is okay. Everything's okay. Everything's okay. It's gonna be alright. May kantang ganun Maaaring yung iba sa inyo, kung nagkaroon kayo ng separation dito, babalik yung person nyo. Kaya nga lang, toxic kasi, di ba? Ang naging relasyon nyo. Kaya kahit bumalik ito, tatanggihan nyo. Pag magdadalawang isip kayo dito, dapat ba talagang makipagbalikan? Kasi yung iba sa inyo, malamang na kung galing kayo sa toxic relationship, ma-overcome nyo yan, and then ayaw nyo na ng ganyan. Maling na-heal mo na ang sarili mo. Pero alam mo na nagkaroon ka ng realization dito na hindi na. Iba na ako. Na-nurture mo na yung sarili mo. Na-heal mo na.
Kaya naman, ano ba ang magiging ano mo? Queen of Summer, loving, comforting, emotional, intuitive. Sorry Capricorn ha, nag-ring yung phone. Grabe, naputol. Sorry, ulitin natin. Queen of Summer, loving, comforting, emotional, intuitive. Tapos listen to your heart, intuitive insight. You can trust taking care of others, perhaps too much. Too much taking care of other. Kuha pa tayo siguro ng dalawa. Ano? Depende. Kung may tumalsik, sana may tumalsik. Right? Jumping card. Walang jumping card pero mukhang eto siya. Okay. Two of Winter. Na reverse. Indecision is holding you back. Make the choice that best for you rather than trying to please others. Feeling trapped between the intellectual and emotional. Pero reverse siya. Okay. Capricorn, hindi ka ba pinagsasabihan ng family mo na kumbaga walang tao, yung mga marami kang suitors ngayon, ano? Yung mga suitors mo, mga walang kwenta yung mga yan, ganyan. Maghanap ka na lang ng iba. Siguro yung family mo, sinasabihan ka ng ganyan, ano? Or mga kaibigan mo, siguro mga best friend mo, close friend mo, na malamang alam nila yung past na relationship mo na naging toxic, na? Tapos, yan, ginagawang kanila ng, tawag dito, binibigyan kanila ng opinion, advice. Pero, kasi meron nga silang magagandang nagiging supportive sila sa'yo, nagiging caring, malamang dahil mahal ka nila, kaya naman sinasabi nila sa'yo yun. At tingin ko naman kung ikaw maging asawa man tong person na to, o ayaw ko kung karelasyon lang, yung simpleng hindi pa naman kasal, ganun. Malamang before na naging martir ka, nagparaya ka dahil sa pagmamahal na naramdaman mo sa person na to. Pero tingin ko, this time, hindi na pwede. Parang, tapos na ako sa'yo. Ganun na ang kasi ito, emotional healing, So, nino-nurture mo yung sarili mo. Kumbaga, nag-communion ka na nga sa gabay mo, na self-realization ang nangyari dito sa'yo, self-discovery. Malamang dahil sa mga parents mo, family, relatives, mga taong malapit sa'yo, binigyan ka nila ng advice. At tinanggap mo yun, malamang. Dahil andito na yung emotional healing na baraha. Thinker na naman. Think. Grabe siguro yung anxiety naranasan mo dito, Two of Swords. Meron kang merong na-reveal. Kaya umabot ka sa parang enough is enough. Yun. Kaya maraming tao ang nag-advise sa'yo. Maraming tao nagmamahal sa'yo na mahalin mo ang sarili mo. Huwag kang ganyan, Capricorn. Huwag mo sayangin ang sarili mo. Maganda ka, bata ka pa. Kung ano na iniisip mo mga negatibo. Siguro iniisip mo hindi ka negative dinadown mo ang sarili mo. Pero ngayon, hindi na. Nakapag-isip-isip ka na nurture mo na ang sarili mo. Emotional healing. Is maganda naman, Maganda to para sa'yo. Ano pa ang kailangan natin malaman dito? Peace. Okay, peace. May ibon na Isa pa. Para meron akong mapag-anuhan dito. A change in the wind. Yes, ayan na. Ang ganda ng baraha mo, ha? Diba?
Yung zebra, nakaano na. Karga-karga na. Ay, teka lang. May mukha na nakatago dito. May mukha na. Okay. Teka. Ibig mo sabihin, Capricorn, naghiwalay na kayo nitong person na to. Pero, ini-stalk ka nito. Ayan, Kasi, siguro dati, mahal na mahal mo tong person na to. Naging martir ka para sa kanya. Binigay mo ang lahat ng makakaya mo para sa kanya. Pero, kumbaga, napag-isip-isip mo rin, na-realize mo na mas importanteng mahalin ko ang sarili ko, self-love, no? Naka-realize ka siguro ng ganon. Kaya nagkaroon ka ng, etong peace na to, sa sarili mo to Katahimikan sa sarili mo. And then, nagbago ang ihip ng hangin. Kung dati nagulat yung person mo, si Capricorn, dati patay na patay sa akin to. Dati, konting lambing ko lang dito. Nauuto ko to. Okay na okay to sa akin. Konting ko lang dito. Pero, bakit? Nag-iba ang ihip ng hangin dito, Ba't naging ganun? Nagtataka tong person mo. Kasi, maraming tao ang nagkikare sa'yo. In-advisean ka nila. Binigyan ka nila ng sari-saring example siguro. Pag naging ganito ka, ganyan ka. Pag nag-asawa na kayo. Kaya kasi dati, meron ka talagang negative na paniniwala. Okay, naget ko na ang mo. Yun ka pala. So ngayon, mas piniprioritize mo na lang ang sarili mo. So may na-reveal sa'yo. Yung na-reveal na yan is nagkaroon ka ng realization na nakita mo na mukha ka palang tanga. Nagpakatanga ka, yung ganun. Sorry Pero ito ang nakakita ko sa iyo King of Autumn. Okay, dito. King of Be assertive when it comes to what you know is right. Ayan. Be assertive daw. Etong person mo, Capricorn, mapagsamantalang tao, possessive. Tong person mo? Kasi nga naging toxic relationship kayo, Malamang itong person mo sinasabi sa'yo, Capricorn, sino ba ang mahalaga sa'yo? Yung pamilya mo o ako? Pinapapili ka na pinapatimbang sa'yo, which is mahirap, di ba? Siyempre, family mo to, Baka yung iba sa inyo, meron pa kayong anak, Single mom ka. Pangit ang ugali nitong person na to. Etong barahan na to, masasabi ko, ikaw talaga to, Capricorn. Ikaw ang kawawa. Nagpakamartir ka before, tinanggap mo lahat, nagtiis ka siguro, nag-isip ka na, hindi ko alam kung single mom ka or kung gaano kalalim ang inyong samahan dito, Pero nararamdaman ko ang energy mo na Capricorn na nagparaya ka dito. Nagparaya ka. Nagbigay ka na empatya sa person na to dahil akala mo masusuklian. At mapagsamantala nga toxic at saka abusado. Kaya nagkaroon ka ng anxiety dito. Kaya sinasabi sa'yo kung sino ang ipaprioritize mo. Ako ba o ang pamilya mo? Ngayon, sumali ngayon ng pamilya mo. Siguro in-advisean ka, tumigil ka na dyan, Capricorn. Kapag pinagpatuloy mo yan, maluluka ka lang, masisira. Kaya nga nag-iba ang ihip ng hangin dito Nag-isip ka na nag-isip. Nag-isip ka din, nagkaroon ka na ng emotional healing, kaya nag-iba ang ihip ng hangin. Nagkaroon ka na ng katahimikan. Then, eto naman ang sinasabi ngayon na, kumbaga, yung lahat ng pagkukontrol nitong taong ito, naging greedy lover siya sa'yo, ginamit ka, you are being used by this person. Pero wala ka na, okay ka na ngayon. Kasi emotional healing ka na. So mag-walk out ka na sa person na to. Yung mga experience mo sa kanya, yung mga karanasan mo, which is, matitira yun dahil magiging trauma na rin yun. Yung pagiging toxic, naka-experience ka ng anxiety, marami kang natanggap na too much information, na-realize mo sa sarili mo na, ako pala ganito ako, naging ganito ako katanga. Hindi ko nakita yun, di ba? Kasi nga, pinapili ka sa kung ano ba ang dapat mong piliin, Pero may na-realize ka, alam mo na hindi siya para sa'yo,
Kung dati napakababa ng tingin mo sa sarili mo, kung dati iniisip mo na wala nang iba magkakagusto sa'yo kundi itong person na to, which is ngayon tatumbling yan. Hindi na, mag-iiba na nga ang hangin. Kaya matutuwa rin yung mga taong tumutulong sa'yo, nagbigay sa'yo ng advice na parang hindi na sayang. Nagkaroon ka ng self-realization na pag-isip-isip mo rin, kaya nagbago ang hangin dito. Kaya ayan na. Okay? Magbabago ka na rito. Which is, kahit na i-reverse mo pa yan, kahit na eto ka na, tatayo ka na sa sarili mong paa. Ilalabas mo na ang iyong kakayahan, ang iyong tunay na pagkatao. Yan ang nakikita ko dito, So, gagamitin mo na yung sarili mong lakas dito. Yan na yan, siguro, Capricorn. Hanggang dito na lang. Magkaano pa ba tayo? Nag-get ko na yung yung energy mo dito. So, Capricorn, kung gusto mo ng personal reading, mag-request ka lang, mag-send ka ng email sa akin or sa akin Facebook. Okay? At kung hindi mo alam, Capricorn, ako po ay isang online fortune teller dito sa Japan. So, etong YouTube channel ko, ginawa ko lang to para ma-reach out ko kayo na kapwa ko Pilipino sa ibang bansa, dito rin sa Japan, at the same time sa Pilipinas din, kung gusto nyo ng spiritual reading, katulad ng in-offer kong mga serbisyo ko, Akashic reading, yung malaman yung past life nyo, basta kontakin nyo lang po ako, okay? At mag-inquire lang po kayo. Feel free to inquire, ha? Okay, so Capricorn, maraming salamat sa oras na inilaan mo, ha? Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.